yung dalawang suspects daw sa Marawi bombing. But yung ating mga authorities are now tracking down itong sinasabing mga suspects. Napakalawak, covering mga 1,000 hectares. Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa, what you see is what you get. You decide. Yung balita ngayon mga kababayan, sabi ng Barn Police, yung dalawang suspects daw sa Marawi bombing sa MSU, mga MSU residents daw mga kababayan, tumira doon. Bakit anya ganon, Mr. Maravillas? Ang sabi ng mga authorities kasi, yung property ng MSU, napakalawak, covering mga 1,000 hectares. Napakalaki ng property ng Mindanao State University kasi, spanning several barangays. But yung ating mga authorities are now tracking down itong sinasabing mga suspects. Identified na po sila. Kaya lang niya, Mr. Maravillas, sabi ng mga fake news peddler sa social media, nagpaparte-parte yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Wala man pong katotohanan, mga fake news peddlers nga po sila. Yung bombing po, December 3 yun, yung sinasabing kasala na pinunta ng ating Pangulong Bongbong Marcos, before na mangyari po yung blast, December 2 yun po. Kaya lang, alam naman ninyo yung ating mga fake news peddlers, dumami na po ngayon. Naoso. But before ko mga kababayan na ibigay sa inyo yung full story, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo mga kababayan na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. So balikan natin mga kababayan yung kwento muna before yung mga paglilinaw natin sa mga fake news na lumalabas. Kasi yung mga fake news peddlers ngayon po, naglipa na. Karamihan po, mga DDS, mga supporters ng dating Pangulong Maudix. Sila ngayon ang mga fake news peddlers. Sa kagustuhan nila mga kababayan na pabanguhin. Si Inday, sinisiraan nila mga kababayan yung ating administrasyon. Ito po yung balita ng Inquirer. The two suspects in the deadly bomb attack sa Mindanao State University sa Marawi City noong December 3 po have secured a safe house sa loob mismo daw ng university's compound. At tumira doon for a while, sabi po ng isang police official. Sabi ni Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Police Office Director Brigadier General Alan Nobleza, unlike typical universities kasi anya, yung Mindanao State University, walang bakod siya, it covers almost 1,000 hectares of land. So napakalawak ka pala siya. Siguro sa susunod mga kababayan, at baka parte ito sa pinapa-audit ng ating Pangulong Bongbong Marcos para magamit yung mga idle lands sa pabahay ng ating mga mamamayang Filipino kaysa tirhan ng mga terorista. Di ba? So sabi niya, ang nasasakupan kasi niya ng MSU, 7 barangays, almost 1,000 hectares niya. Hindi siya enclosed or fenced, kaya yung mga tao labas-masok. Although Nobleza did not specify how far the suspect's residence is from MSU Ali Di Maporo Gym, nang i-google po, lumalabas na yung barangay Sikap Elementary School is just about 600 meters daw or an 8-minute walk from the gym. So malapit lang po mga kababayan. Earlier, PNP spokesperson Colonel Jane Fajardo identified the suspects as Kadapi Membesa alias Engineer and Arsani Membisa who have 3 aliases, Lapitos, Katab, and Hatab. So sabi dyan, citing police records, Fajardo reported that both suspects who are reportedly members of the Maote group
under the Daula Islamiyah were involved in previous bombing incidents and had pending warrants of arrest. So identified na sila mga kababayan at hinahunting na sila ng ating mga authorities. At alam na natin yung motibo, sinabi na several days ago, na pagganti kasi may napatay yung ating mga kasundaluhan na leader nila. So ito yung kanilang pagganti mga kababayan. So sabi natin kanina, ginagamit ito na nangyaring pambobomba po kung saan yung ating Pangulo na-cancel yung kanyang schedule na pagbisita sana doon sa lugar at para siyempre makiramay sa mga namatayan. Kaya lang yung ating Pangulong Bongbong Marcos, nabid ko, ayaw maniwala yung mga critics po. Sabi sa mga post nila mga kababayan sa social media, paano niya makapunta? Hindi man niya nagkasakit yung presidente, yun ang kanilang sinasabi. Kundi, nakipag-party-partyan niya, nakikasalan. Talaga naman ito mga taong ito. Nang i-search natin, yung kasalan po nangyari, December 2 pa pala, yung anak ni Housing Secretary Rizalino Acosar. Linawin po natin. Ito po, for your information, para sa kaalaman ng lahat, ito po ang timeline ng mga fake news peddlers. December 2, PBBM attended a family day event in the morning. Another event, the Acosar wedding, took place on December 2 at 3 p.m. Saturday. Yung bombing po nangyari Sunday morning, December 3. Anong sabihin ninyo na nagparty-party kayo, hindi nakapunta doon? At quote unaware yung ating Pangulo na after 2 hours po, nagpalabas agad ng statement of condemnation yung ating Pangulong Bongbong Marcos. At sa kanyang statement of condemnation po na isa tayo sa pinakang una na nakapag-release po kasi may direct access tayo sa Presidential Communications Office. Na-identify agad ng ating Pangulong Bongbong Marcos, sinabi niya na foreign terrorist po yung nasa likod. Gusto nilang palabasin tulog sa pansitan yung ating Pangulong Bongbong Marcos at inuna pa yung pakikipag-party-party sa kasalan kaysa pumunta doon sa pamilya ng mga namatayan. Hindi man po, naka-isolate po yung ating Pangulong Bongbong Marcos kasi nabid ko nga po, pupunta sana siya doon. PBBM did not proceed to his other schedules after December 3 as he is feeling unwell. Yan po yung post ng Presidential Communications Office. Sabi diyan, President Bongbong Marcos has tested positive for VIDCO. Upon medical advice, he will observe a period of isolation for 5 days. The President remains fit to carry out his duties and will be continuing his scheduled meetings via teleconference. Updates on his health will be provided as available. During this holiday season, President Marcos encourages public to take precautions to safeguard their health such as yung tuklaw and voluntary mask wearing when entering crowded places. Sino anya yung mga fake news peddlers, Mr. Maravillas? Yan po, Basahin na lang po ninyo. Nagsisinungaling ba ang PCO sa pagsabing may sakit si BBM samantalang nasa isang kasalan pala ng anak ni Housing Secretary Acosar? Basahin na lang ninyo kung sino yan. Malinaw po, mga kababayan kung sino. Kaya sagot ng mga supporters ng ating Pangulo, sinungaling si Jason Sa, gumagawa ng kwento tungkol kay BBM, kay PBBM. Ito anya yung totoo. December 2 yung wedding. Ayan po. Yan ang resibo. December 5, nag-post yung PCO, yung binasa nga natin mga kababayan, about yung ating Pangulo, tested positive siya sa VIDCO. Yan si mga kababayan, mga kilalang tao na ngayon ng mga fake news peddlers. Dahil sa wedding, hindi nakapunta yung ating Pangulo. Malayo man po. December 2 yung wedding. December 3 po yung nangyaring bombing.
Basag kayo ngayon, mga kababayan. Basag ngayon yung mga fake news peddlers. O ngayon, may mga nanggugulo, hindi lang sa politika, kundi sa ating peace in order po sa ating bansa. O ito yung post ng PNP, mga kababayan. PNP nakatanggap ng 7 bomb threats sa ilang government agencies at isang paaralan. Yan po. Ipinahayag ng Philippine National Police na may natanggap silang 7 bantang pambobomba sa ilang ahensya ng pamahalaan at isang paaralan kahapon, Miyerkules. Nirespondihan ng mga pulis ang natanggap na impormasyon, subalit negatibo umano ang resulta. Talagang nanggugulo sila, mga kababayan. Ayaw nila ng katahimikan. Yung isa nga ayaw sa peace talks. Kondra sa kapayapaan. Ayan man lang po, mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless. Kung baka lang gusto niyo po itong itry, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto niyo itong itry. Ningxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya, mga kababayan, sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang po kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, bumisita lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer grab car rental po with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor, Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravillas.